Eto na po talaga yung kinatatakutan ko, guys. Katulad ng sinabi ko po kanina, na pupunta po ulit kami sa pangalawang Jinja or temple na kung saan matatagpuan po siya sa taas, sa pinakatuktok ng bundok. Dahil hindi na po kami nakapasok sa loob ng temple, minabuti na po naming bumalik na lang pababa. So yung nakikita nyong hagdan dyan, yan po yung entrance sa temple. Actually, hindi na po talaga kami makaakyat dahil sa sobrang kapal na po ng snow. Medyo delikado kasi paakyat po, baka madulas kami at mahulog lang po kami sa hagdan. So minabuti na lang namin bumaba ulit sa bundok. Sa nakikita ninyo po, umuulan na po talaga ng yelo bago pa kami umakyat. Sinabihan ko ng asawa ko na wag na po kaming tumuloy dahil delikado po talaga. Sobrang taas po talaga nito kung makikita nyo lang. Ayan. Napaka taas po niyan. So ako medyo kabado na kasi nga nakakatakot po at talagang delikado yung dinadaanan namin. Halos wala ngang dumadaan na mga sasakyan kung iisipin ninyo. Nakikita nyo naman po yung dinadaanan namin, puro may snow na rin. So talagang mahirap, lalo na kung hindi snow tire ang gamit ng sasakyan. Buti na lang bago pa mag-winter season sa Japan, pinalitan na rin ng asawa ko yung gulong ng sasakyan namin para sa winter. So sabi niya nga, wala daw dapat ipag-alala dahil naka-winter tire naman daw po kami. Pero syempre, hindi mo maaalis na mag-alala dahil nga ang taas po talaga ng tinatahak namin. Hindi ko lang kasi maipakita sa inyo yung sa gilid para makita ninyo kung gaano kataas tong inakyat namin na bundok na to. Sa totoo lang po, guys, lagi po kaming nagpupunta dito. Nataon lang po talaga ngayon na hindi maganda yung weather, pero pinilit pa rin ng asawa ko na umakyat nga kami sa temple. Taong-taon po kasi yan ginagawa namin. Napansin ko lang at napaisip din ako na halos lahat ng Jinja or temple dito sa Kagawaken ay nasa mga tuktok ng bundok. Dahil yung una po naming pinuntahan na Jinja kanina, nasa tuktok din po yun ang bundok. Yun nga lang, hindi naman ganun kataas. Di tulad nito, yung pangalawang temple na pinuntahan namin ay talaga pong napakataas nito. Pinipilit ko na lang pong pakalmahin ang sarili ko. Ayoko mag-isip ng hindi maganda habang nagbabiyahe kami. At sabi ko din sa asawa ko na lagi kong pinapaalala na dahan-dahan lang ang pag-drive kasi nga po medyo madulas na yung dinadaanan namin. Kung mapapansin nyo din po, parang kami lang yata yung nagpumilit umakyat dito sa bundok para pumunta sa temple. Halos wala po kaming nakakasalubong na mga sasakyan na bibisita po sa temple. Kaya sinabihan ko yung asawa ko na una pa lang nag-warning na ako na hindi nga maganda yung weather, wag na lang kaming tumuloy. Pero nagpupumilit po siya at talagang kinukulit niya ako na kung pwede, pumayag nga daw po ako. So wala na akong magawa, kundi pumayag na lang din po ako. Mahaba-haba pa po ang aming lalakbayin para makarating ulit sa baba. Kaya hanggang dito na lang muna po ang aming video dahil gusto ko po talagang mag-relax na lang muna para hindi ako matakot
dahil medyo natatakot po talaga ako. So yun lang guys, shinare ko lang ulit po yung pangalawang temple na pinuntahan namin na hindi kami natuloy umakyat sa loob ng temple. Hanggang dito na lang muna po ang aking kwento, mga kababayan ko, dahil gusto ko munang mag-pray habang tinatahak namin pababa ang lugar na ito. So, hanggang dito na lang po. Bye! Maraming salamat po.